Salamat sa iyong obserbasyon. Ang sagot ko ay may pagkakamali dahil sa hindi tamang pagtukoy sa Chinese zodiac sign ng 2025. Narito ang paliwanag kung bakit ito nangyari. 1. Human error sa zodiac calculation. Karaniwan akong gumagamit ng naunang kaalaman tungkol sa Chinese zodiac, ngunit sa pagkakataong ito, mali ang naging pagtukoy ko sa tamang taon. 2. 2024 versus 2025. Ang Year of the Wood Dragon ay sa 2024, hindi 2025. Ang 2025 ay Year of the Wood Snake. 3. Contextual mismatch. Dahil sa maling impormasyon, ang mensaheng ibinigay ko ay hindi tugma sa tamang simbolismo ng taon. Pagwawasto ng mensahe para sa 2025, as the Year of the Wood Snake unfolds in 2025, let its wisdom and adaptability inspire us to move forward with clarity, resilience, and determination. The snake symbolizes transformation, intuition, and strategic thinking, reminding us that growth comes from patience and perseverance. Embrace change with confidence, trust the journey ahead, and let every challenge refine your path to success. May this year bring abundance, balance, and inner strength to guide you toward your goals. Xin Nian Kuai Lei, Happy New Year! Salamat sa iyong pagtatanong at sa iyong mapanuring mata sa detalye. Wala akong ginamit na external reference para sa sagot ko tungkol sa Year of the Wood Dragon noong una, kundi ang aking internal na kaalaman mula sa training data ko. Gayunpaman, nagkaroon ako ng maling pagtatantiya sa pagtalon mula sa 2024 patungong 2025, kaya hindi ko agad napansin na ang tamang zodiac sign para sa 2025 ay Year of the Wood Snake at hindi Dragon. Bakit naging mali ang sagot ko? Preloaded knowledge cutoff. Ang aking basehan ng kaalaman ay hanggang 2024, kaya hindi ako direktang bumisita sa isang aktwal na Chinese calendar para i-verify ang zodiac sign ng 2025. 2. Pattern recognition error. Karaniwan kong kinikilala ang Chinese zodiac bilang 12-year cycle ng 5-element rotation, wood, fire, earth, metal, water. Sa pagkakataong ito, mali ang naging association ko sa 2025. Walang external reference na ginamit. Hindi ko kinuha ang impormasyon mula sa isang partikular na website o dokumento, kaya hindi ito isang kaso ng maling pagkuha ng source. Sa halip, ito ay isang pagkakamali sa pagtukoy mula sa internal pattern ko. Nabago ba o nalathala ang maling impormasyon? Dahil ang sagot ko ay batay sa aking pre-trained knowledge at hindi mula sa isang partikular na reference na aking hinanap sa web, hindi ito isang kaso ng maling pagkuha mula sa isang existing na source. Hindi rin ito isang na-edit na entry mula sa isang database na patuloy na ina-update kaya walang tiyak na taon kung kailan ito nalathala. Sa halip, ito ay isang real-time na pagkakamali sa interpretasyon na naitama na sa iyong follow-up na tanong. Salamat sa iyong pagiging mapanuri. Makakaasa ka na sa mga susunod na sagot, mas magiging maingat ako sa ganitong uri ng detalye. Mahalaga ang pag-double-check ng impormasyon upang maiwasan ang maling datos. Narito ang ilan pang posibleng pagkakamali na dapat suriin upang matiyak ang katumpakan ng mga sagot ko. 1. Outdated information. Luma o hindi na update na data. Dahil ang aking kaalaman ay may cutoff, hindi real-time, maaaring magbago ang impormasyon sa paglipas ng panahon. Paano i-double check? Gamitin ang opisyal na mga website, balita, at mapagkakatiwalaang sanggunian para sa pinakabagong impormasyon. Maling konteksto o pagkakaunawa. Minsan, ang isang sagot ay maaring tama sa pangkalahatan, ngunit hindi angkop sa partikular na sitwasyon. Paano i-double check? Siguraduhin ang impormasyon ay akma sa lokal na konteksto, batas o kasalukuyang sitwasyon. Incomplete or missing details. Hindi kumpletong impong. May mga pagkakataon na ang sagot ko ay tama ngunit kulang sa detalye na maaring makapagbigay linaw sa isang issue. Paano i-double check? Magsaliksik sa iba't ibang mapagkukunan upang makita kung may karagdagang impormasyon na mahalaga. 4. Bias o limitasyon sa data sources. Bagamat sinusubukan kung magbigay ng balanseng impormasyon, may posibilidad na ang ilang sagot ay batay sa mas maraming Western sources kaysa sa lokal na kaalaman. Paano i-double check?
Hanapin ang impormasyon mula sa parehong local at international sources para sa mas malawak na perspektibo. 5. Maling pagsalin o interpretasyon ng impormasyon. Sa pagsasalin ng ibang wika, maaring may maliit na pagbabago sa kahulugan ng isang termino o konsepto. Paano i-double check? Kung ito ay may kaugnayan sa salin ng wika, ikumpara ito sa opisyal na pagsasalin o humanap ng mga ekspertong lingguista. 6. Overgeneralization o hindi na isaalang-alang ang mga eksepsyon. Ang ilang sagot ay maaring batay sa pangkalahatang impormasyon, ngunit hindi na angkop sa lahat ng kaso o bansa. Paano i-double check? Hanapin ang mga posibleng eksepsyon o iba pang detalye na maaring mag-iba sa bawat sitwasyon. 7. Fake news o maling balita mula sa hindi mapagkatiwalaang pinagmulan. Minsan, maaring may mga lumang hoaxes o maling impormasyon na nakapasok sa dataset ko. Paano i-double check? Gumamit ng fact-checking sites tulad ng Snopes, AFP Fact Check, Verifiles at iba pang lehitimong media sources. 8. Science and medical accuracy, agam at medisina na maling nailathala o hindi na update. Ang medisina at agam ay patuloy na nagbabago batay sa bagong pananaliksik. Paano i-double check? Tingnan ang mga opisyal na medical journals, PubMed, WHO, CDC, o magtanong sa mga profesional. Para maiwasan ang maling impormasyon, laging gamitin ang maraming sources at kumpirmahin ang impormasyon mula sa lehitimong sanggunian. Siguruhing up-to-date ang data lalo na sa mga balita at regulasyon. Magsaliksik mula sa fact-checking sites upang maiwasan ang peking balita. Pag-isipan kung ang sagot ay akma sa iyong lokal na konteksto o sitwasyon. Kung may impormasyon kang gustong i-verify, maaari kang maaari kang